Kandi sa Binangonan, Rizal ang pag-swerve ng magkasalubong na jeepney. At sa payag ng LTO Binangonan, agad daw nilang nahanap at pinatawag ang mga operator at driver nito. Paliwanag ng tsuper ng jeep na nasa harap ng sasakyan, nag-swerve siya para makabalik sa tamang lane. Ang kasalubong na jeep na nag-counterflow anya. Tiniketan pa rin sila at pinasusumitin ng written explanation. Magandang hapon po. Sinuspindi at pinagpapaliwanag ang isang MMDA enforcer na aktuhang nag-counterflow sa EDSA busway. Patong-patong na reklamo ang maaari niyang kaharapin sakaling mapatunayang nasa impluensya siya ng alak o ng droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi ka siya. Balik ka, balik. Lasing. Sumalubong ang motoristang ito sa bus sa EDSA busway sa bandang Cubao. Traffic aid pala siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pilit niyang pinapaabante ang bus habang siya'y nasa gilid. Nang lapitan na ng nagvi-video ang traffic enforcer, kitang naka-uniform siya ng MMDA na pinatungan lang ng jacket. Nang mas lumapit pa ang kumukuha ng video, may napansin ito. Lakay ng papata. Natukoy na ng MMDA ang motorista sa video. Sinuspende na muna siya sa trabaho at ipinapatawag sa Lunes para formal na magpaliwanag. Galit si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre. Pag pumunta pa sa opisina ko yan, literal na we will throw the book on him. Literal ang gagawin ko pa sa kanya dyan. Hindi lang figurative na kasuhan natin. Medyo pang-aabuso na hindi natin ito tolerate yun. Sabi ni Torre, patong-patong na reklamo ang isasampa sa enforcer. Administratibo, kriminal, multa at posible pang sibakin na siya mismo sa MMDA. Great misconduct po ito. Pwede talaga siyang ma-dismiss at ma-separate from MMDA. At baka mapagmulta pa siya. Yung use of bus lane, automatic na 5,000 kagad ang multa nun . So otherwise, hindi siya makapag-renew ng lisensya. And other cases na aming isasampa dyan, disregarding traffic signs, reckless driving, kung ang resulta ng kanyang examination, meron pang violation ng Anti-Drug and Distracted Driving Act, ADA, ikakarga rin natin sa kanya yan, and ituloy a criminal case. Sabi ni Torre, bukod sa cellphone video, susuriin din nila ang mga kuha ng CCTV sa EDSA Cubao Busway. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng MMDA enforcer. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Pasay City ang isang Malaysian national na sangkot sa tangka-umunong pagdukot sa isang Chino. Nagtago pa sa kabinet na isang kondo ang suspect habang tinutugis siya ng mga otoridad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Yun, labit na. May nakaharang nga. Ilaw. Maingat na pinasok ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit ang condo unit na ito sa Pasay City para sa target nilang Malaysian national. Madilim dahil sinadyang patayin ng suspect ang main switch ng kuryente sa unit para di siya makita. Sa umpisa, inakalang nakatakas na ang kanilang pakay. Pero maya-maya lang, ang nagtatagong dayuhan na abutang nakasiksik sa loob ng cabinet sa kusina. Ayon sa BIFSU, pinaghahanap ang Malaysian national matapos mahuli ito habang pumapasok sa isang condo unit ng isang Chinese national na nagreklamo sa BI. Base sa kanyang statement ay sinasabi niya na tangka talaga siyang kidnapin ng grupo na ito kung saan may mga kasama siyang mga unidentified na mga Pilipino. Sinasabi nila rin ng complainant na nung pinasok yung bahay niya ay armado yung mga Pilipino na kasama niya. Sinasabi rin ng may-ari na nakakuha sila ng humigit kumulang 4 million pesos sa bahay. Overstaying na din itong Malaysia na ito at sinasabing nagtrabaho siya dito dati sa Pogo operation nung legal pa ito. Nang kontakin ng kanilang foreign counterparts, napag-alaman nilang wanted din pala ang dayuhan sa kanilang sariling bansa. Base sa verification natin sa Malaysian Police, wanted din siya doon sa involvement niya sa drug trafficking. Inaalam na ng Bureau of Immigration kung may iba pang local case ang arrest ng Malaysian national na nakakulong na ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. John Consulta, nakatutok,
24 oras. Naisugod sa ospital ang isang lalaki sa Quezon City matapos umano siyang saksakin ng kanyang katrabaho. Ang suspect aminado na galit sa biktima dahil sa madalas umanong pambubuli. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan matapos niya umanong saksakin ang kanyang katrabaho sa isang construction site sa Quirino Highway, Barangay Greater Lagro, Quezon City nitong Huwebes ng tanghali. Ang biktima, katrabaho ng sospek na madalas umanong mambuli. Sa investigasyon, tanghali nitong Huwebes nang magsuntukan ng dalawa dahilan para magkagulo sa kanilang pinagtatrabahuhan hanggang sa mauwi sa pananaksak. May previous silang alitan na pinaghihinalaan ng biktima yung suspect na nagsusumbong sa kanilang foreman. Agad rumisponde ang mga pulis sa insidente matapos itawag sa kanilang istasyon. Dinala yung biktima doon sa Lorenzo Hospital habang yung suspect po natin ay na-corner at agad din na nagresponde yung kapulisan natin at naaresto yung suspect. Nagtamo ng mga sugat sa parehong pisngi at likod ng biktima na hinihinalang sinaksak ng matalas na bakal. Hindi na na-recover ang ginamit ng sospek sa pananaksak. Aminado ang sospek na nagalit na siya ng husto sa biktima dahil sa madalas na pambubuli, pero itinangging sinaksak niya ang biktima. Grinip niya po ako sa ulo, pinagsusuntok niya po ako. Di ang ginawa ko naman po, nagpupumiglas ako na makawala sa kanya hanggang tinulak ko siya ng tinulak. Natumba po siya. Lagi niya po akong pinag-iinitan sa trabaho. Lagi niya po akong binubuli, pinoprovoke. Lagi niya po akong hinahamon na suntukan daw po sa labas. Nakakulong na ang sospek na maharap sa reklamong frustrated homicide. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang biktima na nagpapagaling pa. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Isa namang insidente ng bullying sa paaralan. Sugatan po sa Bacolod City ang isang grade 10 student na binugbog ng dalawang kapwa estudyante. Nagtamo ng bukol sa ulo at sugat sa braso ang 17 anyos na biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ng away ng kantsawan umano ng biktima, ang ilang kaklaseng babae. Tumanggi nang magbigay ng payag ang mga sangkot sa insidente. At nag-iimbestiga na ang DepEd Bacolod City. Nabulabog ng pagsabog ng granada at sunod-sunod na putok ng baril ang Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Kasunod yan ang habulan ng mga sundalo at riding in tandem. 5 ang sugatan. Ang nahulikam na pag-atake sa pagtutok ni Efren Mama ng GMA Regional TV. Kita sa kuwang ito ng CCTV kaninang mag-aalas 6:30 ng umaga sa barangay Mother Poblacion sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur na habang binabaybay ng mga sasakyan ng kalsadang ito, biglang may lumikong motorsiklo. Sinundan din ito ng pagliko ng isang sasakyan ng sundalo hanggang may biglang sumabog. Sinundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril. Nagulat ang mga residente nang may nakita mga pulis na tila may hinahabol. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, 2 sundalo ng 2nd Scout Ranger Battalion ang sugatan. 3 sibilyan din ang nadamay matapos tamaan ng shrapnel ng sumabog na hand grenade. Maayos na ang kanilang lagay sa paggamutan. Sinusubukan pa silang makuna ng pahayag. They're traversing the route from Cotabato City to South Cotabato area when they were attacked by 2 unidentified running in tandem in the vicinity of Sharif Agwak, Roundbun, doon sa gitna. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, kinukumpirma pa kung anong panig ang nagpaputok matapos ng pagsabog. Hindi pa kasi confirmed ngayon kung kaninong side yung nakapagpaputok, if sa Army lang or pati yung mga personnel natin from the PNP, and if nakaputok din yung mga suspects na hinabol natin. Tinutugis pa ng otoridad ang mga suspect. Inaalam din ang motibo sa krimen. Mas mahigpit na seguridad ang pinaigting ngayon kasabay ng pagsisimula ng gun ban na bahagi ng unang parliamentary election sa BARM. Pertaining to the security, very tight yung security natin ngayon kasi nga nag-start na yung ating election period and meron na tayong gun ban and yung ating community checkpoints ay 24/7 all around BARM. Pinagting natin yung mga checkpoint operations natin, yung mga patrolling natin, especially sa mga area tulad ng Sharif Agwak na na-identify natin na medyo
hotspot even before the gun ban started. Nag-deploy tayo ng additional personnel to meet the security requirements in that area. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Aalagwa na naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 11 piso sa diesel at 4 na piso sa gasolina. Ano kaya ang mga magiging epekto nito sa mga bilihin? Tinutukan yan ni Bernadette Reyes. Nasa mahigit 10 piso ang nakaambang dagdag presyo kada litro sa diesel at mahigit 4 pesos naman sa gasolina sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo na rin ipatutupad ang unang tranche ng dagdag sahod sa Metro Manila na katumbas ng 60 pesos. Kaya simula sa isang linggo, magiging 718 hanggang 755 pesos na ang sahod ng minimum wage earners. Yan ay matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod na 85 pesos. Sa January 2027 ang second tranche ng aumento na 25 pesos. Kaya magiging 743 hanggang 780 pesos na ang minimum wage ng mga taga-NCR. Pero sa gitna ng napipintong pagtaas na naman ng mga bilihin, uubra pa ba ang dagdag sweldo? Hindi siya ganun karamdam kung ang pagbabasihan ay yung bilis ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mahirap makisabay sa taas ng bilihin sa sahod na natatanggap ng mga empleyado ngayon. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, samahan ng mga supermarket owners at operators sa bansa, siguradong tataas ang presyo ng mga bilihin. Unang tatamaan fresh produce, no? Yung mga nire-deliver every day. Oo. Galing Highlands, no? Galing Valleys, no? Prutas, gulay, yan ang mga unang gagalaw. And after that, siyempre, mga grocery items, no? Siguradong tataas. Because may triple whammy tayo eh. Ang nabanggit namin yung gasolina eh, no? Yes. Ang crude oil, no? Pero salaries are about to increase. 9.5%. Napakalaki nun. No? And then electricity is about, we can expect the cost of electricity to go up again. Opo. So, for sure, tataas ang presyo ng bilhin. As when? Depends on manufacturer. As how much? Depends again on manufacturer. Ani Steve Kua, Executive Director ng grupo, pihadong tataas din ang presyo ng mga manufactured goods. Maraming produkto ang isang company, isang supplier, no? Okay. Manufacturer. Pwedeng paggalawin mo na nila yung presyo ng ilang items, no? Especially those na pang-premium, kasi may kaya mo yung bili. And then, yung mga pangmasa, later on na nila increasean. Ang gagawin nila siguro 2% muna, another 2% later on, additional 2% later on. Sa ngayon, sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, wala pang manufacturer na humihirit ng taas presyo. For the increase, wala pa naman humihingi ng price increase sa atin. So for now, there's still no price increase. Mas makakamura kapag puro luto. Isang saingan mo, halos 3 beses mo na makakain. Eh pag bili-bili din sa labas. Talagang kailangan marunong ka talaga mag-budget, magtipid. Kailangan yung budget mo ganito lang, hindi. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isang pambihirang karansayang isinubasta kamakailan sa Amerika. Kompletong specimen ito ng fossil ng isang dinosaur na na-auction sa halagang bilyong-bilyong piso. Anong dinosaur skeleton ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang auction na to sa New York, record-breaking. Ang pinag-aagawan kasi, isang Tyrannosaurus Rex skeleton na isubasta sa halagang $50.1 million o mahigit 3 bilyong piso. I repeat, mahigit 3 bilyong piso para sa skeleton ng isang T-Rex. Ang skeleton ng T-Rex na pinangalan ng Gus, halos 38 feet ang haba at 12 feet and a half ang taas. Nadiskubre ito sa isang rancho sa South Dakota sa Amerika. Isa raw ito sa pinakamalaki at pinakakumpletong T-Rex skeleton na nadiskubre sa kasaysayan. It was first discovered about 5 years ago in South Dakota near Harding County on a privately owned huge parcel of ranch lands. It's named Gus after the rancher who owned the land. He sadly passed about a year into the excavation, so we named the specimen in his honor. Ang pre-sale estimate nito nasa $20 hanggang $30 million lang. Kaya laking gulat ng pamunuan ng auction house na nasumasta ito sa halagang $50.1 million.
Si Gus na ngayon ang may hawak ng world record para sa pinakamahal na dinosaur fossil na nabenta sa isang auction. Nabasag ni Gus ang record ni Apex. Ang Stegosaurus skeleton na nasubasta naman nung parehong auction house noong 2024 sa halagang $44.6 million. The concept of having this massive class of animals that ruled the earth and to have them gone, I think it really helps us to contemplate our own mortality and think about, we think that we're the big, strong thing on this planet. This could happen to us too. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.